Kamusta kayo? Napansin ko sa may Module 1 and Module 2 ng GenMath, masyadong pinagtutunan ng pansin yung piecewise function. Hindi ko naman siya masyadong nag-discuss yung mga last videos ko. So ngayon, di-discuss ko yung piecewise function with stories, mga real life application. So piecewise function. So a piecewise function is a function that can be broken up into many parts. So ito example. So ibibigay ko lang sa inyo yung parts ng piecewise function. So ito ay function, itong 10 times x. Etong 10 times 0.9 times x ay function din. Ngayon, ito yung kanilang mga condition. Ito naman yung condition ng isa. So, depende sa may i-input mong x kung saan mapupunta yung x, kung dito ba sa taas o dito sa isa. Pagka naman dito siya napunta sa taas, ito yung gagamitin mo. 10 times x. Pero pagka yung x dito napunta sa baba, ang gagamitin mo, itong katapat. So, ito yung example. Hindi pa to piecewise function, normal na function pa lang to. Colleen is a student. She sells ballpen to have something to add to her allowance. She sells ballpen at 10 pesos per each. What is the function of the price x of the pen? So, kung ilang ballpen yung bibilin mo, depende yung presyo, diba? O sige, sabihin natin 10 piso isa ng ballpen kasi sabi sa may given eh. So, 10 piso ballpen. Paano pag bumili ka ng isa? Adi 10 piso. Pagka dalawa, adi 20. So, gagawa ngayon tayo dito ng function. So, ito ang function niya. 10 times x. So, halimbawa, ang bibili natin ballpen ay 3, ipapalit natin yung 3 sa may x. So, magiging 10 times 3 is equals to 30. Paano naman pagkawala yung ballpen na bibilin mo? So, ipapalit natin sa x. 10 times 8, 80. So, yan, hindi pa siya function. Pero yun yung pinaka-value ng yung silbi ng function. Maglalagay ka ng number mo, i-input mo, tapos paglabas ng input mo, lalabas na yung sagot. Parang yun yung hinahanap mong number, yung output. So, gawin na natin piecewise function. Colleen realized that she can sell more ballpen if she add promos. So, she decided to give a 10% discount per ballpen if the buyer bought more than 10 of her pens. So, ito ang kanyang function. Napapansin nyo, pagka daw yung bumili ay mas mababa sa 10, which is ito. Kung mas mababa sa 10, wala siyang discount. Pero kung mas mataas sa 10, which is ito, ay merong discount yung bibili. So, ilagay natin sa example yung piecewise function na to. So, paano pagka may bumili ng 3 ballpen? Yung 3 ba ay mas malaki sa 10? So, hindi. So, yung 3, mali siya sa may pangalawang function. So, try natin sa may unang function. Yung 3 ba ay mas malaki sa 0 pero mas maliit sa 10? Oo, mas maliit sa 10 yung 3. So, ito ang gagamitin natin yung nasa taas. Kasi ito yung tama sa may number 3. So, ang katapat niya is 10x. So, ang gagamitin natin itong nasa taas. So, 10x is equals to 10 times 3. And 10 times 3 is equals to 30. Hindi ko lang naisulat pero 30 yan. So, ito naman, f of 13. Yung 13 ba ay mas maliit sa 10? Hindi. Pero yung 13 ba mas malaki sa 10? So, pagka nilagay nyo dito 13 sa x, magiging 13 is greater than 10. So, tama. Pagka itong nasa baba yung tama, yung katapat niyang function yung gagamitin natin. Bakit naging 10 times 0.90? Kasi nga, 10%. Pagka percent yung kinukuha, halimbawa, lalo na pagka discount, pagka sinabing discount, 10%. Ima-minus nyo lang yung 10 sa may 100, ang makukuha nyo 90, saka nyo gagawin decimal. So, pagka 10%, magiging 0.9. Pagka 15%, magiging 0.85. Pagka 50%, magiging 0.5. So, 10 times 0.90 times x. So, 10 times 0.90 is equals to 9. And 9 times 13 is equals to 117. So, isa pa. Kayo naman yung magawa dito ng function. Try nyo. I-pause nyo yung video. So, okay na. Soma works on a computer repair shop. Every day, his boss pay him 300 pesos per day. And an additional 10 pesos for every PC he fix. So, may dagdag siya na 10 pesos. So, how much is his salary per day if he fix X number of PC? So, tinatanong ng problem, magkano yung sweldo niya kung depende sa may dami nung computer na nagawa niya. So, ito ang naging function. Bakit po ganyan? So, pag napansin nyo, meron na siyang permis na 300 pesos na sweldo pagka pumasok siya. So, kapag ibig sabihin yung PC nagawa niya ay equals to 0,
ang kanyang sweldo ay 300. Pero pagka naman yung piecing na gawa niya ay more than 1, ita-times natin ngayon yung x sa may 10. So, 300 plus 10x. So, ipapaliwanag ko kung bakit naging 300 plus 10x. So, eto, paano pagka wala siyang nagawang computer? Pero pumasok siya. So, if x is equals to 0, then 300. Wala na siyang computation, 300 agad. 300 yung sweldo niya pagka wala siyang nagawang computer. Pumasok lang siya. Ngayon, paano pagka yung nagawa niyang computer sa isang araw ay 3? So, is 3 equal to 0? Hindi. Yung 3 ba ay mas malaki sa 0? Oo. So, ibig sabihin, kung tama yung nasa baba na to, ang gagamitin natin, etong function na katapat niya. So, 300 plus 10x. So, napansin nyo, eto yung sweldo niya, yung 300. Tapos, dinagdagan natin ng 10x kasi ita-times nga natin sa 10 yung bawat computer na nagawa niya. So, 300 plus 10 times 3. Ito yung computer na nagawa niya eh. So, 3 times 10 is equals to 30. So, 30 pesos yung sinweldo niya sa pagkakagawa niya nung tatlong computer. Eh, may sweldo pa siyang 300 per day. 300 plus 30 is equals to 330. So, another example. Kung gusto nyo sagutan, i-pause nyo yung video. So, okay na. You are riding a jeep on your way home. The jeep charges 7 pesos in 5 or less kilometers. So, magbabayad ka daw ng 7 pesos kung yung layo ng binahe mo ay 5 o kaya mas maliit sa 5 na kilometers. However, you will add another 2 pesos for every extra kilometers. How much will you pay for the number of kilometers? So, ang nire-represent ng x ay ang kilometers. Gawan nyo nga ng function to. Tandaan nyo nga 7 pesos daw pagka mas mababa sa 5 o kaya 5. Pero madadagdagan ng 2 pesos per kilometers pagka lumagpas na sa 5. So, ito ang ating function. Bakit po naging ganyan? So, napapansin nyo, pagka daw yung kilometers ay mas maliit sa 5, which is x is greater than 0 and less than or equal to 5. Kaya meron tayong equal dito para kasama yung 5. So, x is less than or equal to 5. Magbabayad tayo ng 7 pesos. Pero pagka daw mas yung mga kilometers na lumagpas sa 5, may charge na sila na 2 pesos. So, halimbawa, ito yung una nating bayad, 7 pesos. Ito yung sa 5 kilometer, yung 7 pesos na to. E paano kung 6 kilometers pala tayo? Adi ita-times natin yung sobra sa 2. Paano natin ngayon malalaman yung sobra? Halimbawa, 6 kilometers, kailan yung sobra? Isa. So, 6 kilometers minus 5, ang sobra ay isa. So, 1 times 2 is 2. So, 2 times 7 is, so 2 plus 7 is 9. 9 pesos yung babayaran mo pagka naka 6 kilometers ka. See, ganun yung function. May pinasok kayong number, paglabas nun, andun na yung sagot. So, gawa pa tayo ng example. So, f of 3. Paano pagka 3 kilometers lang yung tinakbo mo? So, yung 3 ba mas malaki sa 5? Hindi. Yung 3 ba mas maliit sa 5, tas mas malaki sa 0? Oo. So, kapag ito yung tama, ito yung gagamitin natin. So, 7. Yan na mismo yung babayaran mo, 7 pesos. E, paano pagka naman yung nabiyahe mo is 8 kilometers, lagpas ka sa 5? So, di ba sabi kanina, lahat daw nung lalagpas sa 5, which is 3 kilometers yung lumagpas, ay babayaran mo ng 2 pesos per kilometer. So, 7, ito na yung bayad natin sa 5 kanina, plus 2 times x minus 5. Bakit may minus 5? Kasi yung 5, nabayaran na natin dito sa 7, kaya ima-minus na natin siya sa x. Hindi mo naman gagawin na ilalagay mo nga dito yung 8. O sige nga, 2 times 8 di 16 plus 7 na doble-doble bayad mo. So, ilalagay mo dito yung 8. So, 8 minus 5, 7 plus 2 times 8 minus 5. So, 8 minus 5 is 3. So, 2 times 3 is 6, and 7 plus 6 is 13. 13 yung babayaran mo. Huwag niyong pansinin yung A, nalagay lang dyan yun. So, ang babayaran mo ay 13 pesos. Yun lang. Thanks for watching.